classmates. So, true or false, Dr. Cindy? The milieu interior in our body physiology refers to the internal water content of the cell. I hope it was asked during the bi-monthly of Doctora. Did she ask it? Oh, sige, what is the answer? True or false? Oh, that's all. So the milieu interior or the internal environment in our body physiology refers to the internal water content of this, meaning the intracellular water or the intracellular fluid. False, of course. True, because what do we mean here by the internal environment or the milieu interior? It refers to the extracellular space, di ba? So, the extracellular space, it's easier to understand about the intracellular content, but because it's really inside the cell. But the extracellular, it is composed actually of many components of the environment outside the cell. Meaning to say, the milieu interior, the environment outside of the cell. So we know that from your studies, it is composed actually of the, let's say, one part would be the extracellular, the fluid would be that of the interstitial fluid, doctor, di po ba? The cell, the fluid that is surrounding the cells that we have in our body. Another that would be that of the plasma, the plasma content, di ba, of our blood is another extracellular fluid compartment. And those fluid that are occurring normally, even though we have a pleural space, normally we can also have a pleural fluid normally, but around 5 to 10 ml. And the pericardial fluid, we can also have normally around 10 to 50 cc. Other than that, if it's more than that is already abnormal. So therefore, those spaces in the pericardial space, in the pleural spaces, doc, in the synovial spaces, doc, di ba? In our synovial, in our knee joint, meaning to say we also have synovial fluid because they, just like the pericardial fluid and then the pleural fluid, they try to reduce the tension that is developing between them so that there will be a smooth surface inside the pericardium or the pleura or the synovial space so that there will be no pain nor agony of the person, of the patient. So we normally have those things. So they include, of course, your extracellular space or the milieu interior. Okay. Therefore, the answer is false. Okay. Because the milieu interior in our body physiology refers to the intracellular, it refers to the intracellular fluid. False. I mean, false. When we say that the milieu interior refers to the intracellular fluid, not the ECF, it's false. Because the milieu interior in our body physiology refers actually to the extracellular fluid, not the intracellular fluid. Okay. So if it did not appear actually in her first bi-monthly, it will appear in the final exam. So as far as I remember, Doctora loves to ask this question. Okay, so therefore, all the cells in the body live in the same environment, the extracellular fluid space. So the ECF is also an internal environment of the body or the milieu interior. So this one. So this is the cell. This is not. This is the fluid of the cell. So this is not the milieu interior. So the milieu interior is this one, the external fluid, the plasma in the blood, external fluid also. And the fluid, for example, the normal amount of fluid in the pericardial space, or the pleural space, or the synovial spaces in our joints, the normal amount would constitute the internal milieu or the milieu interior. However, if they could be abnormal as well, like for example, there will be Dr. Cindy and the rest of the class. Hello, Dr. Cindy.
Hello? Okay, so for example, there will be also an increased amount of pericardial fluid more than meaning more than 50 cc, which is abnormal, or the pleural fluid, which is more than 10, which is already abnormal. So it is still, of course, a milieu interior, only that the milieu interior is now an abnormal environment na, because you will have, if you have developed too much abnormal amount, I mean to say abnormal amount of pleural fluid of more than 10, you call that as pleural effusion. If you have increased amount of pericardial fluid of more than 50 cc, you call that as pericardial effusion. When that pericardial effusion produces signs and symptoms in our patients, you call that as cardiac tamponade, di ba? Or when there will be a fluid accumulation in the peritoneal spaces, you call that as ascites. Huh? So that is an abnormal form of the internal milieu. So those are the applications that we usually would love to have. Okay, okay, next. Huh? So therefore, the extracellular fluid is the internal environment. The skin separates this environment from the outside world, which is known as the external environment. Okay. So as we all know, 67% really the huge amount of really of the fluid that we have in the body would be in the intracellular fluid compartment within the cell. And around 33% would be that of the extracellular or the milieu interior. So interstitial fluid is actually 25%, and then the plasma is the 7%. So if we have here, the example had this is a tissue, this is a tissue. So we have, di ba, that tissue is composed of many, many cells, di ba? Many, many cells. So this is your interstitial space. This is your interstitial space, huh? Okay. And then remember that in the tissue, of course, we have blood vessels, di ba? So the fluid here inside the plasma is, of course, a part of your milieu interior, plus the cells actually here. Okay, ha? And remember, there are also compartment spaces in our body, which we have. Example would be that of the pleura, the pleural space. We have a pericardial space. We have also synovial space. We also have peritoneal space. So the fluid that are within them is also a part of the milieu interior. Huh? But overall, it is still the champion, the intracellular fluid compartment, 67%. That's why it's not good to be dehydrated. It's not good. It will kill us if we get dehydrated. Huh? So we go next. Okay, so from I took actually multiple slices of slides from Dr. Gogo, from Dr. Paloma, from my own also that I made. So this is coming from Dr. Gogo, the original physiology father of RTR. So this comes from him. So the total body fluid is the extracellular fluid plus the intracellular fluid, and we know that it is the biggest compartment. So the extracellular fluid is the interstitial fluid being between the cells, plus the plasma, plus that's what I mean, the transcellular fluid, not transgender, transcellular fluid, synovial, peritoneal, pericardial, the CSF. Okay, so total body water, of course, is 60% of the body weight. So it's not good to be dehydrated. Remember, the fluid is not just a water, but it is also composed of um, those that are important for our body, the electrolytes, diba? So they are embedded there in our fluid. The vitamins, the minerals, the proteins. That's why it's not a joke to be dehydrated. Because we're not just losing water, but at the same time, the nutrients and the electrolytes our body badly needs. Okay?
Okay, so 3/4 intracellular fluid, 1/4 plasma. But what is important really is that you remember that this is the biggest component, which is around 67%, 33%. In some books, they just vary a little. Huh? But what's important is that you know that it is the intracellular, which is the biggest actually component of the total body fluids that we have. Okay, next. So again, he's also emphasizing, Dr. Gogo and Dr. Paloma, they're also emphasizing that the intracellular fluid is just around, okay, how much? Okay, 67%, and this is around 30%, 23. So composed of the plasma and the interstitial fluid and the transcellular. So for the extra or for the milieu interior, always remember that the biggest is of the interstitial. So found within the cells. So because we will be going there, unahan ko na lamang kayo. Dahil pupunta na tayo kasi doon. So therefore, Doc, I'm so curious, what makes up, Doc, the interstitial fluid? How come that there was an interstitial fluid, Doc? Okay. Kasi pag, as from my reading, Doctor, okay, and what did Dr. Ryan taught you, teach you, Dr. Cindy, representing the class muna, ha? I will be calling, don't worry, doctors, the med one, I will be calling you all. But at this point, I will just be calling first and some of you later on. First, the one that, you have you have selected as the MACUB Med Talk coordinator for Med 1. So that is Cindy. So Cindy, Dr. Cindy. So the interstitial fluid ba? So that it will not get into edema. Because remember, if there will be too much accumulation of the of that interstitial fluid, you will develop edema. How is it that the body would not develop edema? Okay, you have some points there, but you forgot a very important one, huh? It's all for of you. We do not accumulate the interstitial fluid there because they are usually being drained by the lymphatics. The lymphatic system is very important, huh? And I would also now discuss to you how did it happen that we have we have that interstitial fluid. That's a very good topic. So we just proceed muna because we have all the time. So that was just those were just ano those were just stimulants but we will discuss that. Don't worry. Okay, huh? So we go. So intracellular, of course, then the milieu interior. Okay, so the plasma, then the interstitial fluid, then okay. The transcellular, don't forget. So when we say transcellular, they refer to the synovial fluid, the peritoneal fluid, pericardial fluid, intraocular fluid, cerebrospinal fluid. Okay. We have normal amounts of this. We have normal amounts of milieu interior for the transcellular fluid, but they could be abnormal as well. If they increase, if they exceed a certain amount, but still they are
part, and we call them an abnormal internal milieu for that cellular fluid compartment. Okay. So pleural fluid, if normally around 5 to 10, huh? Normally. I'm starting this because you remember you will be under me in next it's already near, huh? Just imagine the second bimonthly would be coming actually as earlier than you would expect. So you don't know it's already third bimonthly and you will be under me in radiographic anatomy and Cindy and company. Second year is coming. So it's so fast, ano, very fast. And I just and it was just one or as if it was just yesterday when I saw you all, di ba, lining in outside the office and being to be interviewed by Dr. Casimiro. It's just parang kahapon lang ba? Parang kahapon lang. So my med one, the pioneer for the pandemic in RTR for med one is will be second year na. And let's pray na hindi na pandemic kahit paano. Panginoon po naman magkaklase tayo ng Zoom for another year sa Smedtunyo. Sobra na 'yon, ha. Just already it's a nightmare naman, sobra naman. Hindi ko kayo makikita. Hindi ko pa rin kayo makikita. So bad. Okay. So 5 to 10 cc normally, ha, sa plura, ha. We have para hindi magkaroon ng friction. I can speak Tagalog, kay there's no Indian. Cindy, ha, you said no Indian, ha. Mamamaya may Indian dyan, ha. Tapos sasabihin, I cannot understand your Okay, so meron diyang fluid. Normally, we can have 5 to 10 cc. So, dapat may fluid yan para to avoid friction, of course, ha, between the parietal and the visceral, ha. Okay. So, pericardial fluid, normally we also have 10 to 50 cc, ha. 10 to 50 cc. Meron tayo, normal. Okay. Pag-increase ang pleural fluid and what you call that, pleural effusion, ha. Pleural effusion. Pag increase naman ang pericardial fluid, you call that as pericardial effusion. Pericardial effusion. So, at ang pericardial effusion, pag nagkaroon na ng signs and symptoms ng pasyente, yung pag nahihirapan na siyang huminga kasi siyempre nakukompress yung heart, natural kasi ang pericardium, di ba? Ito man, no, the pericardium, there's that covers the heart, man, this one. So, sabihin ko na lang ngayon para hindi na kayo magtataka ba sa susunod. Ang plura easier. Because ito dito na nasa labas is parietal. Kay plain serous man lang siya. Plain serous layer man lang siya. Pag plain serous layer, itong nasa labas dito is the parietal pericardium. Ha? Ito namang nasa loob na naglaline talaga sa lungs, yan ang inyong visceral pleura. Ha? So parietal pleura, visceral. It's easier for that. Pero dito sa heart, ito sa nagigilid sa heart, yung pericardium, medyo anuhin niyo ito. Understand that because you know what? Ang itong lining ng heart is actually composed of the fibrous component ng pericardium at saka serous. 'Di ba? Kung sa lungs, walang problema kay serous, yan ang line, which composed of the parietal and the visceral. Ang dito naman sa gilid ng heart, pag pericardium nyo ito, fibrous yan, yung pinakalabas. Ang pinaka-inner actually is the serous. Pero, halimbawa ito, di ba may puso na dyan? Halimbawa, ito na ang puso. Okay. Ayan ang puso. Ang talagang nagigilid dyan sa serous component ay ang visceral. Pero Dok, nasaan, Dok, ang parietal layer niya? Kasabi mo naman, parietal at saka visceral para sa serous. Ang kanyang parietal component ay nandito lang talaga, nandito sa ilalim ng fibrous. Ha, nandyan, ha? Tatandaan nyo yan. Okay, ngayon pa lang sinasabi ko na. Ha? Tatandaan nyo yan. Bali yung parietal component ng serous pericardium ay nasa ilalim ng fibrous component. Okay. Kaya doctors, ito ay pericardial space pa rin. Ha? Again, there are two layers of the pericardium. The fibrous component and then the serous component.
Of the serous component po ng pericardium, ang talagang nagigilid dyan sa heart ay ang visceral component. Ang parietal component niya po, doktor, ay dito po sa ilalim ng fibrous. Ha? So therefore, this is still a pleural space. Okay. Now, bago ako magpunta dito muna tayo sa pleura. Pero na pala kung gustong sabihin. Atin-atin lang ito ha, pero atin-atin lang kunwari, pero sabihin sa lahat, ha, kahit sa buong mundo. Okay. Okay, kung titingnan nyo dyan sa silis, meron dyan sa respiratory, ang kuan kasi natin, ang if you try to look, ito, di ba lungs ito, doctors, lungs, di ba lungs? Di ba sabi ko nga sa inyo, visceral pleura, ang visceral component ng serous, of course, ang dumigilid sa dito sa lungs. Dito naman po ay ang parietal. Okay. Pero bakit po mayroong fissure ang lungs? Di ba may fissures ang lung? Di ba sa right lang meron tayong minor fissure, saka meron tayong major fissure. Gumaganon yun. Papunta sa likod. Ang isa sa left lang naman, isa lang ang fissure, major fissure lang yan. Pero pupunta yun doon sa posterior, of course. Tulad pa dito ng isa. So, paano nagkaroon ng fissure? Actually, doctors, yung visceral component, pumapasok yan dito, pumapasok ha. Tapos yung isang visceral component naman dito, papasok rin yan, doctors, pag ganon. So therefore, doctors, ang fissure is a visceral to visceral. Ito, visceral pumapasok. Tapos pagpunta dito, ito naman ang parietal nyo, of course. So therefore, doctors, ang fissure is actually a visceral to visceral pleural reflection. Reflection kasi pumapasok. So therefore, meaning to say, doc, for example, kung sa x-ray kasi pupunta talaga tayo doon, at saka we will be talking about x-rays in physiology kasi it is one of the manifestations. It is one of the manifestations by which you can understand physiology in a very, very powerful way. Ha? Kaya ang Guyton, even though maganda ang Guyton na book, pero parang ambivalent ako sa kanya kasi walang mga pictures ang Guyton. Nakita nyo ng silis, nakita nyo na ang tortura, ang daming pictures, doc. At saka friendly siya, doc. Si Guyton, doc, madidescribe ko si Guyton, matalino talaga siya, doc, pero siya, doc, tawag doon, mahilig siyang mambash. Kumbaga sa language yun ba, basher si Guyton. Kasi paano, walang picture. Hindi siya maka-relay kasi kulang siya ng pictures. Kumbaga, napakatalino pero walang puso. Sadista ba? Ha? Pero si Silis, matalino siya ha. Pero para as if I'm looking at a computer, doc. Ang ganda ng mga pictures. Tapos he is playing with us, he is befriending with us. Kaya ko siya paborito. Pero mag-discuss tayo ng Guyton, ha? Sabi ko nga sa iyo, later na pag alam ko nang nag-enjoy na kayo. Kasi kung ipipilitin natin si Guyton muna sa inyo, Cindy, okay. Ano ba yun? Sa basal ganglia? Di ba nung tayo sa basal ganglia, yung striatum, di ba, is composed of the scandalous cow, di ba, caudate nucleus. Tapos merong may puta, di ba? Putamen, di ba? Putamen. Importante yung putamen ha, kasi yan ang most common site sa basal ganglia kung mo makikita ang mga infarction ba ya, at saka nagpumutok na blood vessel, importante yan ha. At saka globus pallidus, di ba, yung mataba, mahilig mamputa, di ba? Tapos ano ang generic nito? Lentiform nucleus, di ba? Lentic na, di ba? So, kung pipilitin mo kaagad si Guyton, baka maalala mo palagi ang putamen kasi maiinis ka sa kanya ba? Ha? Okay, so I want you to enjoy physiology muna. Enjoy muna. So,
let's start with one who's very friendly. Then later on in our review, we'll go to Dr. Gayton. Malalaman mo na pagkaibigan mo na si makaibigan mo ng si Silis at saka si Tortura, mag-enjoy ka na kay Gayton. Mag-enjoy ka na, ha? Pero kung pipilitin mo siyang unahin, Cindy, what is the most common site in the basal ganglia wherein infarction and hemorrhage would occur? Sabihin mo. Ano? Oh, yan. Puta, men. Naputa ka kay Gayton, nagagalit ka. Ha? Pero joke lang. Movie lang yun, ha? Movie lang. Okay, ha? So, okay, ha? So, let's go back here, doctors, ha? So, therefore, sa x-ray, makikita nyo, sa x-ray ng lungs, yung fissure kasi sa x-ray, minsan lang makikita. Minsan lang. Swertihan lang kung makita, pero sa CT scan nakikita palagi. If ever man makita, one pinpointed end of a pencil lang siya. Ayan, pinpointed end, di ba? Ganyan, pinpointed. Make a line sa pinpoint. Ganyan. So, ganyan lang siya kakapal. Ha? If ever there is more than a pinpointed end of a pencil, it becomes a pleural effusion. Bakit? Kasi, di ba pleural fluid ito normally dito, di ba? Parietal at saka visceral ito. Siyempre papasok, normal man yan na papasok. Di ba? Normally meron naman talaga tayong 5 to 10 ml na pleural fluid, di ba? So tamang-tama lang, dapat isang line lang siya. Ganito lang. Pero pag marami na, more than 10, pwedeng magpunta yan dito. Ha? Siyempre pupunta naman talaga sa dito. So, kaya nagkakaroon ka ng more than a pinpointed end na fissure thickening is therefore a manifestation of pleural effusion. Ha? So, sasabihin nyo, Dr. Cindy, bakit ba ito napupunta? Pupunta kami dito sa pleural effusion. Natural kasi pleural effusion is a form of edema, di ba, Dr. Cindy? Di ba? Ang topic naman talaga natin is edema, di ba? Ha? So, napupunta tayo dyan. Okay, so, ha? Very good. Okay, so I hope you got by now, ha? Late kasi it will be a core of the heart actually topic. When you become doctors, you will always remember that because you will be seeing patients with thickened fissures. Pag nakita ka na ng thickened fissure, my God, it's already edema. May effusion na 'yon, ha? Edema rin 'yon. Okay. So, peritoneal fluid, normally we also have a very very little amount of just in order that the peritoneal cavity will be a bit slippery ba for the organs. Ganito 'yon, ha. So, okay, ito doctor, ha. Narito rin to sa Silis, but yung problema kasi, it's also explained in Silis, but the problema kasi dito sa Zoom, if nandun lang tayo sa face-to-face, madali ko ma-swift, madali ko ma-open ang book. Pero dito hanggat maaari, nagpi-prepare na lang ako kasi hindi naman pwedeng shift tayo sa book naman, tapos punta ka naman dito, will be wasting time. Ganito yung doctor, ha. So, dito muna, Cindy, I'll start with the problem that you can share with the class. Do you have heard about mesenteries, di ba? Mesentery. You have heard about omentum. Okay. And then you also have heard, doctor, about peritoneum. Di ba? You have also heard about peritoneum, doctora. Okay. True or false? True or false, doctora? The omentum, the mesentery, and then the mesocolon. You also have mesocolon. They are actually actualizations of the peritoneum. True or false? Ano? Ha? Yung aking kasing, alam nyo kanina, yung aking magandang yung Apple ko na dito para sa aking headset ba, nalaglag, bago suot ko, nalaglag yung parang yung parang tube, hanapin ko para sa itong isang ginamit ko, pero hindi ako nakontento dito kasi parang mahina ang boses. Although klaro ako sa inyo, parang mahina kayo sa akin dito. So make louder daw your voice, para louder yung speaker nyo. Okay, sige daw Cindy, para marinig ko. Sige daw, make it louder daw. Hello? Sige daw, kung klaro. Hello? Hello? Palakasan mo yung voice mo dyan sa Sige daw. Hindi na kita marinig. I cannot hear you. Okay. So, tayo. Hello.
Wala na, hindi ko na kita marinig. Hello. Sige nga, sandali ha. Okay, sandali lang. How about you, Joyce Verano? Dr. Joyce, sige nga, magsalita ka nga dyan kung naririnig kita. Hello? Yes, Doc. Hello. I cannot hear you. Ano bang Hello, nangyari? I Doc. cannot hear you anymore. Hello. Di lang kong gagamit ng mic. Hello, hello. Can you hear me? Hello. Gabay lugod, waray. Gabay lugod, gabay waray. Clarado, clarado. Doktora, clarado. Okay, gabay lugod. Ganito na lang muna. Okay. So, doktora, para sa inyo lahat ito ang question sa sabihin tapos, Doktora Cindy, sabihin mo na naman ito, sabihin mo na naman ito sa classmate mo pag chatting niya mamaya, bakit ba kung in-appoint yung coordinator? Ako talaga palagi. Hindi, actually, it's good. You will be developed as well. They will also be developed through you. Ha? Okay. So, okay, Doktora Cindy, may relationship ba ang omentum, mesentery, at saka mesocolon? Are they actualization of the peritoneum or they are not actually? They are not. Ha? Ha? Really? Okay, very good, very good. Okay, they have. Ganito yung doctors ha. Kasi if sabi natin ito ang peritoneum, we also have a parietal and visceral, okay? Parietal layer dito sa let's say anterior ito ang posterior ng patient dito sa anterior abdominal wall ng patient, dito nakadikit ang parietal peritoneum. Dito naman sa sa posterior patient, sa posterior abdominal wall, dito nakadikit ang parietal niya sa posterior. May posterior. Now, halimbawa, sample lang ha, may tiyan ito, tapos liver ito, tapos mga intestines ito. Nandiyan yan sa silis ha. Ito ay doktor. Kukuan yan. Ang visceral ay papasok yan, ang visceral ay papasok. So, itong portion dito ay kanyang i-enclose. Dito naman dok sa posterior, papasok din siya. For example, i-enclose ito. Yan. Tapos kaya ganyan, enclose. Tapos ito ay aakyat, 'di ba? Aakyat ay pupunta doon sa sabihin natin liver. Aakyat na naman siya mga visceral. Para magpipinutos-putos laba, ha? Okay. So, ang tawag mo dito sa visceral to visceral dito na nagtagpo ay let's say natin lesser omentum. Tapos ito naman ay bababa. Example ha, example lang naman, bababa. Tapos pupunta dito tapos mag-i-enclose naman sa mga organs. So, ang tawag mo diyan ay greater omentum sample. Tapos ang greater omentum ay aakyat para dito. Tapos therefore ang parang bursa na yan ay bursa. Omental bursa ha. Mga ganyan lang yan. Tapos ang mga visceral pleura naman na nagpasok dito na ini-enclose for example ang mga large bowel, sa large intestine, ang tawag mo diyan ay mesocolon, colon kasi ba. Tapos pag nag-encode naman ang mga visceral pleura na yan, visceral peritoneum, dito sa iyong intestines, tawag mo diyan ay mesentery proper, ha? Mesentery proper. So remember, nagko-connect na dito sa posterior abdominal wall, sa posterior peritoneum mo. So therefore, this so-called mesocolon, mesentery proper, omentum, you call that as mesentery in general. So therefore, mesentery is therefore related to the peritoneum. They're actually actualizations, ha? So, huwag tandaan yan. So, normally, meron tayong mga very, very small gadla ng amount nila dyan sa loob ng peritoneum para hindi naman masyadong mapi-friction yung ating mga organs. Sa very, very small lang. Pero, kung abnormal accumulation na, iba na yun, ibang usapan na yun. The increased presence of fluid in the peritoneal space, you call that as ascites. Ha? Ascites. Okay. Ha? Ascites. Okay. So, okay, ha? So, dito naman sa ating joint space, meron talaga tayong konting fluid dyan na synovial fluid. Kasi para hindi ito nag-friction itong, di ba, ang both surfaces. Mahirap yan. Kasi kung tulad mo, Doktora Yani, Doktora Curitana, limbawa, example, wala ka na ng fluid dyan, patay ka,
magkakaroon ka ng magkakaroon ka ng friction dito. Masakit yan, ha? Magkakaroon ka ng joint pains, ha? So, pero sumubra naman, kay namaga ka kasi masyado kang nagzumba-zumba ka dyan ng sobra-sobra naman sumubra naman, may 3 days continuous na zumba. Grabe ka. So, mamamaga itong mo, ha? So, magkakaroon ka ng synovial inflammatory fluid collection, ha? Abnormal na naman yon, ha? So, therefore, these cases that we have is abnormal siya na internal milieu. Abnormal siya na internal milieu kasi bali ang napuno ang compartment spaces mo ng fluid, ha? Okay. So, dito tayo. Ha? So, nabibigyan kulay niya yung mga pinag-lecture din ni Dr. noon na mga internal environment, internal milieu, mga ganun, ha? Okay, so we go. So, don't forget about this, ha? So, plasma, internal milieu. So, intercellular fluid, internal milieu. Within the cell. Oh, that is internal fluid na yan. Intracellular na yan, ha? Well, this one extracellular. Okay, so internal milieu ang extracellular. Okay, ha? So dito naman, huwag niyong memorize yan, mamamatay kayo niyan. Importante lang naman talaga dyan na ito lang, para sa akin, ang importante dito ay ito. The most abundant of the extracellular cation is sodium. The most abundant of the intracellular cation, potassium. Okay, so we'll have some time on that, ha? Introductory lang ito. Remember, magkakaroon tayo ng medtalk session. Sandali nga pala, Doktora. Bukas, may laboratory ba kayo, Doktora Cindy? May laboratory ba kayo? Oo, Fisio. So wala pa siguro. Most likely wala pa bukas. So we'll have a lecture. Ha? I'll use that for a lecture. Tapos may Wednesday pa tayo. Ha? Magkuhan tayo, Dr. Cindy, kay magandang topic ito. Ayoko kasi na malulugi kayo. Ha? Because you know what, ang mga previous years, when they were under me, meron kami, yung Thursday, ginagamit namin yung hapon. Alam nila, Ma'am Zaza yun. Tapos Sabado, nagklase talaga kami. Para susubra ko ng oras actually. I devote the time for them para matuto ba. Ha? Naawa ko sa inyo kung hindi kayo matulad nila kasi pandemic kayo hindi. Ayoko kayong I want to treat you all the same, ha? So magkaklase tayo bukas kasi i-coordinate nyo na lang kay Ma'am Sasa. Ma'am Sasa, wala pa naman pong laboratory. Dr. Ridonio will make use para makuha mo ang number, ha? Yung Zoom link natin, ha? Okay. Para matuloy ito kasi magandang topic ito. Okay, patuloy tayo, ha? So, yan muna, ha? Dito. So, okay. We have already discussed that, ha? Okay. So, normally, sabi ko nga kahapon sinabi ko sa inyo, ha? Makinig lang kayo. Actually, makinig lang kayo ng mabuti kasi actually, when we will about to have our quiz and we'll about to have our exam, we'll have a review man of the salient points, ha? The chances are, will also be included in the exam because that's a review, ha? Gusto kayo maghanap na kayo ng, we have a review. So, makinig lang para pag nag-review na tayo, madali niyong matandaan, ha? Okay, so, normally, we have an fluid intake naman talaga, fluid ingested, then from the metabolism of our cells, ha? So, nakakaroon tayo ng tubig. Ang output, paano nalalabas ang tubig? So, kahapon, nag-discuss tayo sa urine, Doc. Sabi ko nga, sa urine, yes. Di ba? Normally, ang dami-dami nating tinitake, di ba? The fluid ingested, we can have 2,100 cc. Plus yung from the metabolism ba ng, let's say, yung kinain natin, yung sa cell natin, na metabolism, nagkakaroon tayo ng tubig, parang we also took that. So therefore, the intake is around 2,300, sabihin natin, ha, na day. And then, ang output, ito yung sinasabi ko, kahapon, ito urine, di ba, Dr. Cindy, urine. Di ba sabi natin, okay, sabihin natin, most minimum 0.5 liters. Most maximum, sabihin natin 2 liters. Most maximum. Pero according to literature, usually, ang karamihan talaga dyan, around 1 to 1.5, di ba? Yung normal. Okay, 1.5 liters. So, yan ang pwedeng
output na lang. Okay. So you can have that. Okay. So pwede rin mawala through the skin. Okay. Through the lungs, to the sweat, to the feces. Okay, ha? Okay. So yan. Transcellular, iba sabihin transcellular, yung synovial space, yung pericardial space, pleural space. Okay. Ito, basahin ito na. Ito na, gusto mo na tayo. The fluid level kasi, sabihin natin doctor, sabihin natin heart ito. Ha? Sabihin natin heart ito. Bali, ito, sabihin natin arterial ito, arterial ba? Therefore, mas malakas talaga ang force dito. Mas malakas talaga ang hydrostatic pressure dito. Paano naman? Galing pinaka malapit sa puso na side. Alam mo naman ang puso, di ba, from aorta, di ba, mayroong pressure talaga yan. Malakas talaga kasi distributing, kuan talaga yan, elastic artery, the biggest artery, di ba? Tapos, di ba, usually, pag pupunta na dun sa mga kidney, sabihin natin, sa liver, nagiging distributing artery na sila. Muscular ba? Muscular artery. Tapos, pag nandyan na sila malapit na sa tissue, o kaya dun sa level ng organ, sa tissues sa cells or the tissues ng organs, nagiging arterial na sila. Naging arterial, smaller branches na sila. Okay. Tapos, so ito, labi natin arterial. Tapos, pagkatapos ng arterial, anong sumusunod, di ba? Sabihin natin, capillaries, doktor. Capillaries ba? Capillaries. Kasi siya mag-distribute dyan para papunta dito sa cell. Bago natin i-discuss ito, unahin mo natin, bakit, Doc, malakas ang hydrostatic pressure dito? Siyempre, malapit yan sa puso. Tapos dito sa end ng arterial, Doc, bakit po maliit na? It's because malayo na siya. So, ganito. Siyempre, kaya malakas pa ng hydrostatic pressure dito, Dr. Cindy and company, the tendency would be to go out. The tendency would be to go out. Okay. Tapos, panumdum, mayroon yung mga ions, di ba? Mga kailangan ng body natin, proteins, di ba? Kay oxygen. Kaya magbibidistribute naman siya. So, lalabas sila. Mga ions, proteins, oxygen. Kaya kailangan man ng cell. Okay, so, tapos itong carbon dioxide naman, na dito, na babalik yan punta doon, of course. Pero alalahanin niyo na hindi lahat ng tubig dito sa plasma ay lalabas lahat. Hindi. Mahirap naman yun, doktora, di ba? Doktora Cindy, kung lahat naman lang lalabas, wala nang flow papunta dito, di ba? Di ba, Dr. Yani? Mamamatay ka niyan kung wala nang flow, puro na lang nagpasukan. Meron pa rin talaga matitira, ha? At saka meron pa rin talaga mga ibang cells na nandyan pa rin. Hindi talaga lalabas, ha? Diyan lang. Okay, so, na-distribute nakuha na dito, napunta na dito yung tubig, tapos na-distribute, ha? So, ngayon, dahil nga, meron pang mga iba talaga na hindi lumabas, di ba? Hindi lumabas. So, therefore, ito ngayon, dahil, di ba dumami ang tubig dito, di ba kami naglabasan, pero mayroon pa rin naman talagang nag-continue doon, including na tubig. Dahil marami lang na dito, babalik yan. Di ba yung osmosis, di ba, Dr. Cindy? Ang osmosis kasi, maghahanap na naman yan ng area kung saan merong mga solute. Pupunta yan dyan. Pupunta na naman yan dyan, ha? Okay. Now, pero meron pa rin talaga yang natitira dito. Hindi na nauubos. Natural, huwag mo namang doktor yan di ba? Huwag mo namang ubusin yan. Kasi kung ubusin mo rin yan, magpasukan lahat doon, mamamatay tayo. Ha? Mamamatay tayo kung ubusin yan. In other words, huwag namang ubus-ubus. Huwag naman paubos-ubos. Sobra naman kung pati naman, kumbaga basketball player, di ba? May tawag dito. Ito nga Giano Simbula, di ba? Basketball, sobra liwat. Iyan na lang atanan. Okay, ha? So, dire, may na talaga ito masisilin. Now, ito nga, amo na ito din, ito nga, nabibilin pa nila, dapat liwat, i-maintain la ito nga aada nila, kaya kung di rin na liwat ito,
Kay tungod man kasi kawari matira pagkaubos, di ba ikan to normal man ito nga di rin maubos. Makuri liwat ito kun mari liwat lymphatics nga makuha ira, ha? Dapat kuha nila lymphatics kay pasag for example, imog doktor yani may mga wati dida at lymphatics gani, may mga wati gani, may mga wati-wati nababara di natural tubig din di mag-accumulate. So magkaka-edema kaliwat. Ha? Magkaka-edema ka. Okay. Pareho man liwat ito didi. Kung for example, didi kaliwat, Dr. Cindy, kulang ka na yung proteins. Kaya ni mo mga proteins, example lang ha, nagkagawas dito ha. Hani mo nga ni. For example, ginani mo renal filtrating membrane, di ba nat lecture ka kulop, amot mo lagi ka wari Indian yan na din he. Nakakapagbinisaya kita. Ha? Purbidan mga unang klase. Di nakakapagyakan-yakan kay di rin makaintindi. Mo pa ini. Pero may, sorry, may Tagalog kay meron palang mga Tagaluson dyan. So kasi ganito ha. Okay. Sabi natin ha, so huwag pababayaan ito. Dapat nandiyan ang lymphatics para ma-deliver ulit sila, mapalabas sila. Okay ha? So, doon rin ang nangyayari. Pag rin ang proteins mo dahil nasira ang renal filtrating membrane nato, di ba sabi natin, yung glomerular pores, di ba? Basement membrane plus the visceral component of the Bowman's capsule, it should be intact. Ha? Kasi normally, ang pores will prevent the red blood cells from getting out. Kasi maliit lang sila. Pero, ang pores, pwede makalabas po ang proteins doon. Pwede makalabas ang proteins. Pero, salamat na lamang po, negative normally ang charge ng renal filtrating membrane. At saka, negative ang charge ng albumin. Albumin and negative. So, like pulse repel. Pero kung nagkakasakit, for example, mayroong congenital thing ang bata, for example, nephrotic syndrome, na kung saan ang charge ng renal filtrating membrane ay hindi na negative. So magdalabasan ang protein na yan. Ha? Kahit pa walang infection na nangyari. Pero kung, for example, hindi naman, okay ang charging, pero ang problema lang, nagkaroon ng streptococcal infection ang pasyente 2 weeks ago, ang bata. So nagkakaroon siya ng developing antibodies that will be against, that will also cross-react or be against the renal filtrating membrane. So ang renal filtrating membrane ay nasisira. So nag-i-increase ang kanyang permeability, tapos yung mga pores ng glomerulus ay lumalaki. So, therefore, maglalabasan ng red blood cells, maglalabasan ng proteins. So, no wonder, pag glomerulonephritis, meron din akong red blood cells, meron din akong proteins. Kung sa nephrotic syndrome, na kung saan hindi naman nasira ang pores, kundi ang charging lang, usually protein lang nakikita mo sa ihi. Pero, nangyari, both of them, maliit na ang proteins dito sa plasma. Maliit na. So therefore, dahil maliit na ang plasma proteins dito sa atin, ang mangyayari, maghahanap na naman ito ng tubig ng lalabasan kasi konti na kasi ang proteins niya dyan. So dito, meron pang mga solutes. So lalabas siya dito, by power of osmosis, lalabas siya doon. So therefore, Dr. Yani, pag nangyayari dyan, pag naglabasan, edema na naman. Ha? Magmamanas ka na naman dyan. Okay. So, ang tawag mo dito kung sa lymphatic ang problema, lymphatic edema. Ang tawag mo naman dito is oncotic pressure edema. Okay, ha? So, meron pang ibang cause ang edema. Example lang, Dr. Yani. Lagyan natin ito rito ng, okay, it's okay. Dr. Yani, sinong boyfriend mo? Puso. Sabihin natin, puso. Sinong tinitibok ng puso mo dyan? Sa mga classmates sa virtual. Puro lang kayo virtual. So, pero ito yan For example, di ba? Pero syempre, hindi na kanya ng puso, ha? Dapat graduate na kayo sa ganyan, ha? So, ito ay, for example, left ventricle ito, Dr. Yani, left ventricle, which is the largest of the chamber of the heart, kasi siya nagpapump kasi. Tapos ito naman ang left atrium, ha?
Ito naman ang right atrium. Ito naman ang right ventricle. Okay ha? Okay. So alalahanin nyo, nalalabas dyan sa left ventricle ang aorta. Of course, di ba, Dr. Yani? Aorta. Biggest of all the artery ha, aorta. Elastic. Tapos, okay. So, dito naman sa right ventricle natin, dito lalabas ang pulmonary artery. Di ba? Pulmonary artery. Pero artery yan, pero hindi oxygenated blood pa ha? Kundi deoxygenated blood pa yan kasi pupunta yan sa lungs para ma-oxygenate, di ba? Tapos, pag na-oxygenate na, kukunin ng lymph ng pulmonary veins, di ba? Pulmonary veins, babalik doon, 4 yan ha, magiging 4, pupunta doon sa ano, sa left atrium mo. Left atrium. Mabuti na lang nag-start na si Dr. Dr. Ryan. Okay, so left ventricle. So left atrium muna, 4 yan ha. Tapos, para ang oxygenated blood punta ng left ventricle para maibigay na sa aorta, para ibigay sa ating katawan. Okay. Now, pag problema kasi kung may heart failure ka na, for example, Dr. Yani, masyado kang, example lang ha, movie lang ito. Masyado kang na-in-love, masyado kang umibig, masyado mo nang dinidibdib nang hindi ka na niya pinapansin. Ha? Okay, hindi ka na. Tapos, ang nangyari sa iyo, Dr. Yani, kain ka na lang ng kain for that 24 hours, puro fats, etc. like that, dahil gusto mo, hindi mo na kasi makayang problema, ayaw mo namang magpakamatay, kasalanan sa Diyos yun. Pinapadaan mo na lang sa sobrang cakes, sa quality, yung mango, ano ba yun? Napakasarap nilang pagkain. Yung mango royal na cake na pagkasarap-sarap. Kinakain mo yan for the all 24 hours every day. Anong nangyari? Nagkaroon ka ng marami ka ng fats sa coronary artery mo. Ha? Coronary na marami ng fats. Tapos, syempre, ang coronary artery naman, di ba sabi ni Dr. Ryan, ang nagbibigay ng kulay sa ating puso ng sustansya, di ba? So may bara. Nagbabara na dahil sa mali mong pagmamahal. So ang nangyari ay naghina ang puso mo, ha? Kaya wala namang oxygen. Nag-left ventricular failure ka. So pag nag-left ventricular failure ka, doktora, ano mang mangyayari? Babalik ito sa ang pressure ay matatransmit sa left atrium, di ba? Sa left atrium. Tapos, pupunta sa left ventricle yan, doktora. For example, ito, doktora, ay sabi natin, pulmonary veins mo. Di, napupunta naman dyan. Di, matatransmit sa left atrium, mapunta ng pulmonary veins. Lalaki itong pulmonary veins. Madadilate yan kasi grabe ang pressure. So, malaki ang hydrostatic pressure niya, doktora. Ha? Malaki ng hydrostatic pressure dyan sa pulmonary veins mo. Tingnan mong nangyari sa baliw mong pag-ibig. So, anong nangyari? Lalabas, doktora, dito. Lalabas yan, yung tubig. So, mangyayari, pupunta sa interstitium ng lungs mo. Magkakaroon ka ng interstitial edema. Tapos, di ba may mga alveoli dyan? Di ba sa atin? Pagkatapos ng interstitium dyan, pupunta yan sa alveoli mo. Magkakaroon ka ng alveolar edema, doktora. Ha? Kaya, doktora, huwag na muling iibig. Advice ko lang, huwag na. Okay? Kalimutan mo na yan. Ha? Okay, Doc. Mag-alaga ka. Okay, so, sige, Doc. Okay, ha? So, yan ay cardiogenic edema. Ha? Cardiogenic edema doon. So, meron na tayong lymphatic edema, meron na tayong cardiogenic edema, okay? Meron tayong oncotic pressure edema, meron pa, Doc, allergy. Yan. Sa sobrang kakain dahil sa maling pagmamahal. Pati naman lang, alam mo nang allergy ka na dati sa hipon, allergy ka na sa mga masag, kain pa rin ng kain, makalimutan lang yung taong umiwan sa'yo. Kung ayaw na niya, wag di palitan. Ha? Okay, marami diyang virtual na boyfriend dyan sa mga med-1. Okay, so, sige. Okay, kain ka, nagka-allergy ka, doktora. O di ba, marirelease ng histamine, di ba? Sa mga, di ba, doktora,
the mast the mast cells, 'di ba? Will release histamine. Alam mo naman histamine is vasodilator, 'di ba? Magdadilate 'yan. Tapos ang vessel mo, lalaki ang mga space of course niyan ng mga endothelium mo, 'di ba? Lalaki. So wow, maglalabasan ng proteins diyan, doktora, maglalabasan ng tubig. So paglalabas ang proteins diyan dahil may increased vascular permeability na, doktora, dilated pagod kaya dinadilate pa diyan ng histamine. So magkakaroon pa ng lalaki ng space, lalabas ang mga proteins. So, susundan ng tubig. Kaya magkakaindima ka pa rin. Kaya ikaw, doktora, lesson. Pag iniwan ka na ng proteins, so wag mo siyang susundan para hindi ka magkaedema. Wag mo siyang susundan kasi kung ayaw niya na sa'yo, ituring mo na siyang patay. Okay ha? So, therefore, meron tayong allergic edema. Allergic edema. Ang saya-saya nyo. Pati pag-ibig, ang saya-saya nyo. Okay, meron tayong allergic edema. Ang dami talaga. So, ganito. Yan ang mga example na yan na yung tinatawag nating extracellular edema, doktora. Extracellular edema. Meron, doktora, dagdagan natin, merong sinasabing intracellular edema din. Dok, paano nangyari dok ang intracellular edema? Ganito yon example lang kunin natin itong cell. Okay. Sabihin natin, brain ito, sabihin natin brain. So mayroon tayong mga brain cells, di ba? Brain cells, example, brain cells. So, ayan, nakikilala na nila sa Doc Boy, nag-enjoy na sila sa Doc Boy, di ba? Tama maya. Doc, lecture naman tayo pag wala kaming gagawin. Kaya masaya. Okay. Sige. So, ito. Yan. Okay. Ito, mayroon tayong cell tayo. May cell tayo dyan, May cell. Sa brain, Normally, di ba? Normally, hindi pa ng ating brain cell lumulobo o hindi naman ito nagsishrink. Hindi naman ito nagsishrink. Normally, bakit? As long as we have as long as there's good flow in your blood vessel sa brain, mga blood vessel, simulan ngayon kasi later on mag-aaral na tayo sa mga blood vessels ng brain Okay. Kasi napag-aralan niyo ng puta, 'di ba? Ang putamen napag-aralan niyo na 'yon. So, ito if you have adequate oxygenation papunta sa brain, therefore, meron kasi tayong sinasabing normal sodium, potassium pump, 'di ba? ATP powered 'yan, 'di ba? ATP powered. Mangyayari lamang 'yun, doctors, kung intact ang blood vessel flow, For example, walang nagbabara diyan, walang atherosclerosis, something like that, Okay 'yon. So, ano bang usual rule ng sodium potassium powered pump ng ATP? Ganito 'yon. 'Di ba sabi natin, doctors, Doktora Yani, ay meron ditong sodium. Normally, most abundant of all the extracellular cation is sodium, right? And the most abundant of the intracellular cation is potassium, ganon. Okay. Now, normally kasi, they can go inside and they can go outside. They have to, by the help of the ATP kasi, paano naman ito mamimaintain mo yung usual niya na hydration diyan kung walang papasok na sodium, Sodium papasok normally papasok from outside, normally from tagalabas talaga siya. Pero papasok siya kasi normal man 'yun sa ating buhay, di ba? Tulad mo, Doktora Yani, di ba? Normal naman na umiibig ka, di ba? Nagkataon lang na masyado kang nasaktan. Okay, so Doktora, punta dito Okay. Pupunta yan dito, Doc. Okay. Katapos, for every 3 sodium that goes inside, 2 potassium would go outside, di ba? Okay. So, papasok 3 sodium, papasok 2 potassium. Gagawas 2 potassium. Now, therefore, water would follow. Di ba? Water would follow. Kaya pumasok man ng sodium. So, mamimaintain ang normal na turgidity niya. Pero, hindi siya dapat magtagal. Kasi kung pababayaan mo, Doktora Yani, na puro ka na lang sodium, hindi mo papalabasin,
maglulubo yan. Lulubo yan kasi mag-overhydrated ang cell. Papalabasin mo yan. Okay. So, lalabas na naman siya, doktora. 3 sodium goes out, 2 potassium in. Ha? Okay. So, pag lumabas na, doktora, ang sodium, yung tubig, lalabas rin. Ha? So, therefore, kung baga, doktora, round lang ng round. Sodium goes out kasi tagalabas naman talaga siya. 'Di ba? Potassium naman, paglabas niya, good go in. Kasi normal yung potassium, taga-loob. So, para bang, doktora yan, para pag-ibig mo ba? Wag bang, yung parang tulad ng love life mo ba? 'Di ba? Kaya sabi ko nga, huwag kang iiyak. Umibig kang muli. Ha? Okay, so ganito 'yon, Doc. Okay. So, sodium papasok, 'di ba? Tapos lalabas na naman siya. So, ang tubig ay papasok, ang tama na lalabas na naman sa kasunod niya, sundan niya yung sodium. Okay, tapos papasok na naman siya. So, therefore, yung water is always in a Brownian movement. Brownian movement, yung Brownian, 'di ba? Kahit saan lang, 'di ba? Bombardment, yung water is on Brownian movement. Ha? Okay. Now, doktora, dahil nga sa malimong pagmamahal, kain ka ng kain ng mga taba, pati na yung ano mo, yung brain, yung ano, yung mga ugat mo dito nagkaroon na ng atherosclerosis. So therefore, nasira, Doc, yung sodium, potassium, ATP powered pump mo. Dahil nasira, Doc, ang sodium dito ay hindi na makalabas-labas. Puro na lang diyan. Kasi paano? Wala na kasing pump. Sinira nitong malimong pagmamahal. Sinira. Okay, so therefore, ang nangyari, puro lang siya sodium sa loob. Ano mangyayari, Dr. Yani? Papasok ang tubig na lang, palagi na lang dyan. Nag-iedema ka na. Ang tawag dyan is intracellular edema, Dr. Yani, ha? Yung kanina, extracellular edema yan. Ito naman na intracellular edema. Kaya, ang nangyari, Doc, sa balimong pagmamahal, nangyari both sa'yo. Extracellular or intracellular. Kaya please, ha, magpakatandang dalaga ka na lang. Kung ganyan na rin lang. Ha? Okay, so, but that's just a movie. Okay, cut, camera, cut. Okay, tapos na. Movie lang yon, ha? Okay, so we go na, ha, para maganda, masaya. Okay, so, ito yung, Doc, ha? So, wow, lymphatic edema, oncotic edema, vasogenic edema, Doc, ang yung sa ano, vasogenic pa sa vasogenic cardiogenic combination yon, yung edema yung pulmonary edema, tapos yung permeability edema dahil po yun sa allergy. Dami niya nang nalalaman. Intracellular edema din sa okay, so very good, ha? So okay. So anong oras na, Doktora Yani? Anong oras na? 10:25 na po, Doc. 10? 11:25. Don't worry. Pag natin tapos, meron naman tayong bukas, ha? Okay, so dahil dyan, Doktora, matapit ang time, hanggang sa alas 12, Dok Yani, ikaw ang aking reactor. Okay, ay, nakahinga ng maluwag si Cindy, Doktora Cindy. Ay, salamat. Okay, so, sige. Okay. Dyan lang kayo para masaya tayo. Okay. So, okay, ha? High pressure talaga. Ang elastic arteries, high pressure talaga sila, ha? Kasi gagaling naman dito. Tapos ito ay tawag nating distributing artery or the muscular. Siya lang pupunta dun sa mga kidneys, like that. Hanggang sa mga arterioles, dito na yon sa cell level na natin, ha? Okay. Ang capillaries, remember, meron yan silang, halimbawa mga cell ito, mga cell ano, meron yan siyang arterial end ng capillary. Meron tayong dito naman sa other side is venular end ng capillary kasi malapit na siya sa venule. Okay, ha? So, ang tawag natin dito is sa mga arteriole is the resistant vessels. Malalaman niyo mamaya. Sige. Padayon lang. Now, Doktora Yani, masakit man sabihin pero ang love life mo is an open book. Open book na ang love life mo. Lahat nalaman ng nangyari sa iyo. Yung traumang dinanas mo. Nung lumaki na ka ng lumaki dahil sa maling pagmamahal. Buti na lang sa awa ng Diyos, sa tulong ng Diyos, naliwanagan ka,
Nagbalik ka na naman sa sarili mo. Ngayon, healthy ka na naman muli. Okay, so bakit naman tinawag nating open circulation, Doc? Ang lymphatic circulation. Bakit naman natin sinasabing closed circulation, Doc? Ang ano? Ang systemic circulation. Systemic meaning to say, ito yung arteries at veins. Okay, ako na lang ha, diretso na lang kasi malapit na rin mag-time, doktora. Okay, so ganito, Doc. Di ba sabi natin, yung dito sa kung sa let's say itong cell, di ba itong cell? So cells. So dahil from the left ventricle din magbibigay ng aorta, syempre oxygenated blood naman 'yan. So pupunta na dito tapos pupunta doon sa kidneys, tapos sa kidney sample sa mga cells niya sa kidneys yan dito. Bibigyan niya yan yung mga ano. Alam nyo, doctor, sa bako mawala, alam nyo, di ba, kahapon na pag-usapan natin, di ba, yung doctors, yung kahapon ba, yung glomerulus, di ba, afferent arteriole, glomerulus, efferent, tapos, anong sabi natin dito, efferent? Doc, papuntang peritubular capillaries, Doc, paglilibot-libot sila kasi kanila pong sinusurround po yung mga tubules, di po ba, proximal convoluted, down to Henle, tapos ascending, tapos distal convoluted tubule, nagpupulupot po sila doon. Okay. Okay, correct. Walang problema yon. So dito, peritubular capillaries. So, yan ay regards doktora yan sa function ng sa excretory functions ng kidney, ha? Mag-excrete naman talaga si mga waste materials. Pero meron pa rin, nabibigay pa rin yan ng cell, ha, sa mga, let's say, yung kidneys natin, di ba, meron tayong mga may mga tayong mga cells diyan ng kidneys, di ba? Itong mga efferent artery, yung mga peritubular capillaries, may mga oxygen rin yan, ha? So magbibigay pa rin talaga ng oxygen yan pupunta doon, ha? Ha? Magbibigay pa rin yan kasi bibigyan naman na talaga natin ng nutrition ng ating kidney, ha? Madali maunawaan yan, ha? Ang emphasize lang natin kahapon, ito kasi ito ang hindi naunawaan kaagad-agad, ha? Okay, ha? So therefore, magbibigay na ng oxygen, di ba? Dito, capillaries, nandiyan naman sila sa capillaries. So, oxygen pupunta dito sa cell, ang carbon dioxide naman pupunta dito sa cell. Ang mga waste materials also, di ba? Also, punta. So, therefore, pagkatapos dito, naibalik na, di ba, deoxygenated blood. Dito na, kay ang carbon dioxide man, pupunta man dito. Binigay ng oxygen pupunta doon for using. Tapos ang mga used up, carbon dioxide pupunta na dito. Tapos, balik dito, doktora, pupunta dito sa inferior vena cava, pupunta ng heart, example ng left ng right ventricle, tapos pupunta na naman ng pulmonary vein para i-oxygenate, tapos nagkaroon na ng oxygenation, naging pulmonary veins na, Doc. So punta na naman dito, tapos closed. Kung baga, doktora, yan closed. Closed. Hindi siya lalabas. Ha? Ang lymphatic naman ay open. Kaya ano? Bakit? Let's say, di ba, may mga cells dito, di ba? Sabihin natin, di ba, nagkaroon nga ng interstitial fluid dito, di ba? Dahil nga, ang arterial end, di ba, ang arterial end ay dito, malapit sa puso ay increased hydrostatic pressure man kasi dahil nga dito. So, magkalabasan ng fluid, di ba? Okay, including yung ibang mga substances na kailangan niya. So, therefore, ay yung iba naman ay babalik dito na sa end ng kasi nga marami ng solutan naman dito, di ba? Kay may mga iba man hindi lumabas sa papasok dito. So therefore, doktora, ang mangyayari ay may na-remain dito, di ba? So para hindi naman yan mag-accumulate rin naman, para normal lang tayong hindi tayo mag-edema, dapat kuhanin yan ng ating lymphatic, ha? So lymphatic capillaries would go here to the lymphatic vessels. Then we'd go to the lymph nodes. I like the lymphatic lymph nodes. When go handle, they would go to the lymphatic trunk or dito na kung saan sila magdi-drain dito sa vessel. So, i-drain niya yung fluid dito doon sa vessel. So therefore, diyan lang siya magtatapos. Open na siya diyan. Ha? Kaya open circulation. Okay, so dito tayo, Doc, ha? Okay, so ito na yun, Doc, yung kanina. Ha? Ito na yun. Yung kanina. So, from the heart, increased pressure man yan kasi sa puso man yan. Sandali lang, ha? Malakapa na yung aking... Okay. So, ito yung doctors. Blood pressure is higher, natural. Liquid part, therefore, is forced out, including the plasma proteins, mga ganun. Pero, hindi lahat yan ng tubig, of course. Uubos. May pa rin talaga para makapakapunta doon. Tapos yung iba salt, plasma protein, lalabasan yan. Okay.
So therefore, may natira pa man dito. So parang naging concentrated na sila dito. So ang mangyayari, ang mangyayari, Doc, ay meron talagang tubig rin na babalik doon kay marami naman silang ditong sulyot dito kasi 'di ba? Kasi paano na minusan man, 'di ba? May mga fluid kasi naglabasan. Pero mayroon pa rin natitira. But then may natitira pa rin na sulyot. So kumbaga concentrated na sila dito. So ang tubig ay pupunta rin doon. Bigay ng Diyos 'yan. Wala nating pakialaman. So gaganon 'yun, ha. Okay. Tapos meron pa rin talaga natitira 'yan. So therefore, ito na ang tutulong na diyan ay yung lymphatic na para hindi lang sila mag-accumulate. So 'yon. So these are the tests. Parang Doktora yan, parang kuha na to, parang kang nasa 3D na movie. Okay, so ganyan talaga si Doc, creative. Okay, so para itong mga cell, ito yung interstitial fluid, ha. So yan. Okay, so babalik sila doon. So dapat hindi pa na mag-accumulate itong mga itim-itim dyan, kaya magkakaroon ka ng edema, ha. So dapat babawiin niya ng lymphatics. So two forces act to maintain normal fluid balance between intravascular and extravascular compartments. Hydrostatic pressure, yun, ha. So yung tubig natin, ha, normal, drives the fluid out kasi nga, yun nga, dahil dito nga. Diba? Dito. Kasi, panong tingnan nga sila ng puso, makusugot pressure nila. So, normally, lalabas sila, ha? Yan. Tapos, protein, osmotic pressure. So, may mga proteins rin naman talaga na hindi lalabas dyan. May mga proteins rin hindi lalabas talaga dyan. So, meron namang iba na pupunta dito sa. So, dapat mami-maintain 'yan para papupunta rin sila doon ang tubig, ha? Okay. Dapat hindi rin naglalabasan ang mga proteins dito sobra-sobra. Kaya kung for example, allergy, nagpanunubraliwat ito, doktora. Naglabasan talaga lahat dito. So, lalabasan lalo tubig. May natitira man dito, so mag-edema ka. Ha? 'Yun ang ibig sabihin, hydrostatic, photonoscotic. Okay. Yan. Okay. Actually, bago ko ibang style ko, Doktora Yani, di ba? Bago ko ipakita ang picture, sinasabi ko na. Ha? So, naiintindihan nyo actually. Ha? Okay. So, yan. Pwede kong ibalik-balik yan para palagi nyo nare-recall. Kaya usually, madumi akong mag-lecture. Madumi naman. Pero kung naiintindihan naman ng sobra-sobra, masaya. Malinis man pero hindi malinis nga pero hindi na naintindihan kasi sobrang linis nga, kulang lang ang picture, maliit lang. Malinis, sobrang linis kasi walang picture. Wala maintindihan 'yon. Hindi ka makapag-react. Hindi ka makapag-react. Okay, so go. Okay, so edema. Okay, the term edema signifies increased fluid in the interstitial tissue and tissue spaces. Depending on the site, fluid collections in the different cavities are variously designated as hydrothorax or pleural effusion. Pag sinabing hydrothorax, pleural effusion din yan, ha? Hydropericardium, yan ang pericardial effusion, ha? Pericardial effusion rin yan. Ascites, hydroperitoneum. Ascites, presence of abnormal amount of fluid in the peritoneal space. Ang generalized asarca naman, yan ang mga batang nakikita nyo. In severe and generalized edema with profound subcutaneous tissue swelling. So, ito mas maraming picture dito. Anong oras na, Dr. Ryan? Ilang minutes na lang, Doc? Kailan? 11:36 na po, Doc. Kaya pa. So, ECF, alam niyo na, ha? Internal environment. So, multicellular organism. So, actually, nirepeat ko lang. Para hindi makalimutan, ha? Internal milieu. Okay, external environment. So, the skin separates this environment from the outside. This is known as external. Yung skin na yan. So, ito, plasma, interstitial fluid, diba? And the transcellular fluid. So, Doktor, ito na, ha. Na-discuss ito natin. Increased hydrostatic pressure, congestive heart failure din, constrictive pericarditis, ascites. Example lang naman, ha. So, sodium retention naman, excessive salt intake with renal insufficiency, sobrang yung makiasin ba? Inflammation, may allergy, something like that. Tapos, pag meron kang nephrotic syndrome, reduced plasma oncotic pressure, at saka may lymphatic obstruction ka. Kung may breast cancer, diba? Meron kang mga wati, mga Wuchereria bancrofti na nandun sa loob ng lymphatic capillaries mo, magkaroon ka rin.
Although many organs or tissue in the body may be involved, edema is most commonly encountered in subcutaneous tissue, yan lungs, pulmonary edema ang tawag dyan, and brain. Di ba kanina, Dr. Yani, yung sinasabi nating intracellular edema sa brain? Okay. So, anasarca is severe generalized edema. So, conditions with the pressure waves and result in edema. Wag kahit hindi na yan. Lymphatic drainage, altered capillary permeability. So, sa pamamaga, di mga allergy, di ba? So, oncotic pressure, pag mayroong nephrotic syndrome, pag may congestive heart failure ka rin, halimbawa yung puso kanina. So, increased hydrostatic pressure. So, maraming, therefore, ibig sabihin yan. Ha? So, pag increased hydrostatic pressure, for example, kanina, Dr. Yani, yung puso ba nagko-congestive heart failure dahil may left ventricular heart failure sa puso, may sakit ang puso. So therefore, mababak flow, therefore mag-increase ang hydrostatic pressure dito. So lalabas siya, ha? Kay masyado namang maraming tubig na dito. So ang tendency maglilik siya papunta doon, ha? Increase hydrostatic pressure. So pwede rin doktorang decrease oncotic pressure. Kung halimbawa, yun na mayroon kang glomerulonephritis o kaya nephrotic syndrome, di kuling ng protein mo, doktora, di ba? Kulang ng protein mo, Dr. Yani. So, ano din, pupunta naman ng tubig dito. So, kulang naman ng protein dito, kulang man, kaya naglabasan man doon sa ihi, so tubig ay lalabas. Kaya maghahanap yun ng kung saan mayroong osmotic pressure. Tapos, increased permeability, doktora, di ba? Kung kanina, allergy, di ba? Histamine, papalaki nito, ipapadelete pa niya yan. Tapos, syempre, may mga spaces man yan in between the endothelial cells, di ba? So, magwawide din ang gap niya. Magwawide din. So, mag-increase ang permeability pag dito, kaya nag-thin naman siya. Lalabas talaga mga proteins dyan. So, pati dito, ang mga spaces, lalabas rin sila. So, therefore, naglabasan sila, pupunta na naman ang tubig doon. Edema ka na naman dito. Tapos, ano pa, yung impaired lymphatic drainage. So, dito, kung tabi ko sa iyo, kung may mga wati-wati dyan, example, lymphatic vessel ito, may mga wati-wati dyan, mababarain man. So, di makakalabas ang may impede ang flow ng tubig sa lymphatic. So, paano naman dito? Kasi dito sila galing, yung tubig na i-deliver dyan. So, dito mag-edema ka. O kaya minsan, kung limbawa, lymph node ito, di ba lymphatic vessel, tapos lymph node, tapos pupunta na naman sa lymphatic vessel, lymph node para i-drain doon sa, di ba, yung puso. Yung puso kasi natin, alam mo, dito sa in-between, don't forget about this, di ba, superior vena cava. Superior vena cava dyan. Ang superior vena cava, brachiocephalic yan. Right and left brachiocephalic vein. Ang right and left brachiocephalic vein, bago mangyari yan ay, ito muna yun. Bago maging right and left brachiocephalic vein, don't forget, internal jugular at saka subclavian. Internal jugular vein at saka subclavian, ha? Yung subclavian. Okay. Alam mo, ang lymphatic, pupunta yan dyan at sa junction dyan. Pupunta junction the internal jugular subclavian para ibigay na doon sa brachiocephalic. Tapos sa subclavian vein, punta ng puso, right? Ibibigay na naman sa system, ha? Ang tubig na nakuha dito para hindi tayo mag-edema. Pareho rin yan doktora sa sa CSF. Dok, yung CSF, di po ba? After po na, let's say, di ba sa meninges ito? So, meninges, sa arachnoid space, di pupunta yan ng sagittal sinus, di ba? Sagittal sinus. Sagittal sinus, pupunta yan ng CT scan. Anong CT scan? Confluence of sinus, transverse sinus, sigmoid sinus. Sigmoid sinus, pupunta na yan dyan sa ito na, dito. So yung CSF talaga natin actually, nare-resorb yan. Napupunta yan dito na naman sa ating system. Ha? Kaya hindi sila nag-accumulate doon sa ventricles ng ating brain. Ha? Kaya ganun yun. Ha? So importante ito, ha? Doctors, itandaan ito, Dr. Cindy, para masimit sa class. Mabilis palagi ako nagtatanong nito para hindi nakakalimutan. Kasi parang common channel rin siya ng CSF, ng outlet ba paglabas sa circulation, para mapunta sa circulation, at saka yung, Doc Cindy, yung tungkol dito sa lymphatic. So, don't forget about this, ha? Mahilig ako dito, ha? So, brachiocephalic vein, right, at saka left brachiocephalic vein will become your superior vena cava. Bago maging superior vena cava, right and left brachiocephalic. Pero bago maging right or left brachiocephalic vein ay may internal jugular vein, saka may subclavian vein. Ha? Importante ito, Dok. Importante ito. Kasi
Diyan magpupunta ang lymphatic trunk mo dyan, in between. Or, iba namang book, subclavian daw. Ibang namang book, internal jugular. Saho yan. Bahay doon, pabay ito. Basta't importante nga maaram ka mo nga ada ito dida. That's why iti mga authors na sining in between. Okay kan lang, babay na latiya. Kaya importante, maka di man lagapit talaga tiyangan he. Brachycephalic vein, di ba? Right and left, di ba? So, di ka mag-iba kuri, kung maaram ka kung tikang hiradiin. Ha? Okay, now. Usa ko nga gusto wala iti pakiana iniman. So Doktora Yani nalaki na in love ni niya. Okay, so Doktora Yani. Kung may daka duduhang brachycephalic veins, di ba? Right and left. Pipirat imo brachycephalic artery duha liwat o sala. Sorry na. Sorry, may maraming lang mga taga Mindanao, taga Manila. Ilan ba ang kung meron kang right and left na brachycephalic veins, ilan naman ang brachycephalic arteries mo, doktora? Dalawa rin ba? Ha? I think so. No, doktora. No? Isa lang ang bra mo. Okay. Doktora, ilan ba ang bra ng babae? Sabi nga ni Cindy, isa lang daw ang bra ng babae. Brachycephalic artery, di ba? Brachycephalic artery, bra. Isa lang ang bra. Isa lang ang bra ng babae. Bra. Brachycephalic artery or the innominate artery. Ha? Kasi ang innominate artery, doktora, ang innominate artery kasi ay magbibigay ng right so ang innominate artery magbibigay ng right ng internal carotid ng carotid artery, right internal carotid artery at saka subclavian at saka carotid artery, right internal carotid artery. Okay? So therefore, ganito 'yon. Pag sinabi mong doktora, ito ha, 'di ba? Okay. Doktora, kapain niyo lahat tayo, including the boys dito. Especially the girls. Dito sa may chest niyo, 'di ba, nandiyan yung breast, 'di ba? Nandiyan ang arch of aorta malapit, ha? Ilan ang bra mo? Kaya nakakapa mo naman ang chest mo. Isa lang, 'di ba? So brachycephalic artery isa lang, innominate artery. Dito, what are the branches of the arch of aorta? One is the innominate artery, doc, or the bra. Nag-iisa lang po na bra. Tapos, ito po ay left common carotid. Ito naman ay left subclavian. Okay? Dito naman ay, ang innominate ay composed of the right common carotid and then the right subclavian. Ha? Okay. Ganyan yan. Ha? Kaya isa lang ang bra. Isa lang ang bra. Brachycephalic artery, isa lang. Or the innominate. Kasi ito yon, ha? Pero may nagbabranch dyan na right carotid at saka subclavian. Ito naman ay yung left common carotid. Ito naman ay left subclavian. So if I ask you what are the branches of the arch of aorta ay ano? Left. Innominate artery, left common carotid at left subclavian. Ha? The innominate will branch into the right common carotid and then the right subclavian. Okay. Pero if I ask you, how many brachycephalic veins are there? Dalawa po. Dalawa. Kasi ang brachycephalic veins, right and left, magiging superior vena cava. Okay ha? Tapos, importante nga ito, wag niyong kalilimutan ito. Yung bago maging brachycephalic, it's composed of the subclavian at saka internal jugular veins, ha? Kasi yan nagpupunta talaga diyan ang pinaka final pathway ng ng lymphatic diyan pupunta para ibigay niya yung tubig na kanyang nakuha, ha? Para mabalik sa circulation. Yung CSF rin, doktora, di ba? Doktora Sandy, di ba? Pupunta rin yan dito para ibigay rin niya yung para hindi mag-accumulate yung CSF doon sa ventricles, ha? Kasi pag nag-accumulate yan, ang tawag mo diyan hydrocephalus. 'Di ba nasa quiz B nyo yan, 'di ba binigay ng outside. Kung pala kasi kayo ng quiz B, 'di ba? Kuan lang kayo parang observer lang. Okay, so we go further para mas simulan na rin natin. Sige daw, kung naalala niyo pa yung turo ni Doktora Mambulaw, Doc Mambulaw. Okay, so 'di ba si Doc Mambulaw, 'di ba nagturo si Doktor?
So alam niyo na, di ba? Minabi ko ano yung arch, ano ang branch ng arch of aorta. Okay. Ano naman, magbigay ka sa akin. So, okay. Thank you, Dr. Yani, ha? So, thank you. Thank you for the movie. I love the movie. What's the title of the movie? What was the title of the movie? Ha? Ang title ng movie mo ay Love Gone Wrong. A joke. Baliw. Baliw na pagmamahal. Okay, so sige, okay. So, okay, Doctor, thank you ha. So, Doc Cindy, ano naman ang branch ng ascending aorta? Kasi ang aorta kasi is composed of the ascending arch, meron tayong descending, saka meron tayong abdominal aorta. So, simulan tayo. Nasimulan natin sa arch. Little by little, may assignment na lang. Ano ang mga branch ng, because ano mga branch, Dr. Cindy, ng descending thoracic? Ano naman ang mga branch ng descending, yung abdominal aorta? So therefore dito, okay, may relationship ito. Sige, anong gusto mo ibigay dito ng branch? Anong branch ng ascending? Aorta. Oo. O, ganito na lang, mag-ram tayo. Ito, mag-ram. Ito na lang, doktor, mag-ram. Ito, gamitin natin itong si Yani kay umibig kasi ito. Umibig na baliw na pag-ibig. Okay, so Dr. Yani, ganito. Right and left coronary artery. Right and left coronary artery. Ha? Oh, right and left coronary artery. Oh, di ba coronary artery sa supply yan sa ating heart, di ba, ng blood. Okay. Right and left coronary sa ascending aorta 'yon, ha? Okay. Ascending aorta. Okay. So pag alam mo dati kasi meron kaming ito kasi meron kami noong may yung yung aking mga estudyante kasi nagaram yun sila minsan ang kanila minsan lang naman, movie lang naman, hindi naman para maalala lang. Lumalabas kasi sa board exam ito. Lumalabas kasi ito sa board exam. Alam niyo ang aneurysm? Di ba aneurysm is a dilatation of the blood vessel, di ba? Ang sobrang ng, let's say, if you have too much hypertension ba, or you want hypertension, minsan, sa sobrang hypertension, na anuhan tuloy ito, nadadelete itong vessel ba, nasisira. Dahil kung, for example, may hypertension ka dahil mayroon kang atheroma, at thrombus ba, atherosclerosis thrombus ba, di ba maraming taba, di ba si Yani kumain ng kumain. So, ang nangyari, nag-hypertension ka na, Yani, kay marami ka ng fats kasi dito. So, ang nangyari, malaki ng blood pressure mo. So, ang nangyari, nasisira itong wall mo. Nasisira itong wall mo dahil sa sobrang pressure. Ha? So, therefore, ang blood vessel mo na ganyan, nagnipis tuloy dahil sa sobrang pressure na. Sa maling pagmamahal mo ba? So, nangyari, na-dilate, Doc. Na-dilate ang vessel mo. Na-dilate. Nagnipis. So, ang nakakatakot yan, Doc, pwede yung mag-rupture. Pwede yung bumuto. Ha? So, yung aneurysm. Sometimes, hindi rin dahil lamang sa maling pagmamahal. Pwedeng hindi rin. Hindi pwede sa kakakain. Pwede rin, doktora, na-infection. Na-infection ba? Like, for example, meron ka tinatawag, doktora, na mycotic aneurysm. Ang mycotic aneurysm is, alam ko, I know what's in your mind, Dr. Cindy, kasi pag mycotic, sabi mo, fungal infection, no. Not necessarily. Expression lang yun. Sinabing mycotic aneurysm is due to an infection, whether bacterial or viral or anything, ha? Pwede ka rin mag-aneurysm, pwede mag-dilate ang vessel mo, ha? Abnormal dilatation of the vessel, aneurysm tawag doon. So, ang tanong sa board exam, what is the most common? Even until now, it's still the same. What is the most common site of mycotic aneurysm daw that leads to what is the most common cause of syphilitic? Where is the most common site daw of syphilitic aortic aneurysm? Di ba syphilis is an infection? Is an infection, di ba? Syphilitic or syphilis ba? It's an infection of the vessel that will lead to aneurysm. Ang tanong daw, where is the most common site of syphilitic aortic aneurysm? Answer, Doc. Choice, Dr. Cindy. Ascending aorta. Letter B, arch of aorta. Arch of aorta. Letter C, Doc, descending thoracic aorta. Descending thoracic aorta. Letter D, none of the above. None of the above. Ano answer mo? Ha? Ascending. Ascending aorta answer mo? Or arch? Oh, tama. Tama. Kasi
Tama, kasi sabi nga ng classmate ko, wag niyong kalilimutan na ascending kasi ang tao raw na may na may syphilis ba, 'di ba Doktora Yani? Ang tao daw na may syphilis mahilig sa babae, sa prostitute. Eh syempre pag mahilig sa prostitute, palagi nag-a-ascend yung kanyang penis gabi-gabi, ha? Oo, ha? Nag-a-ascend. Kaya daw ascending aorta is the most common sign for syphilitic aortic aneurysm. Movie lang yung ginawa niya, ha? Hindi naman sinabing gawin nyo yan. Ha? So, ascending. Tama, Doktora. Congratulations, Doktora. So, dapat na, Doktora Cindy, marami ka nang nalalaman. Putamen, tapos syphilis, ascending penis. So, sige lang. Okay, marami pa yan. Okay, ha? Movie lang naman yan. Para technique, para makuamba, maka-memorize ng maayos, ha? Sige, very good. So, sige, tuloy tayo, ha? Okay. What's your time na, Doktora? What's your time, Dr. Yani? Oh, sorry. 11:53 na po, Doc. Oh, sige, meron pa tayong 8 minutes. Okay. Sayang rin yung oras. So, cardiac edema, di ba? Example lang cardiac, pwede rin yung congestive heart failure, Doc. Tapos portal edema. Alam pa, Doc, yung may mga schistosomiasis, Doc, nag-edema pala, nagkakaroon sila ng ascites. Di ba, Doktora? Nakita na kayo niyan, di ba? Yung may mga schistosomiasis, nag-liver cirrhosis sila, di ba? Nag-liver cirrhosis. So, nagkakaroon man ng bapa niya, napad ng tiyan nila, malaki ang tiyan nila, kasi nababara ang kanilang portal vein. So, ang nangyayari, nagkakaroon ng increased portal venous pressure. So, ang portal vein mo, ang nangyayari, dahil, for example, ang liver mo, di ba normally ang liver ganyan. Pag cirrhotic yan, maliliit yan ang liver. So, therefore, ang portal vein mo, hindi na makatuloy-tuloy kasi ang portal vein, remember, ang portal vein does not give oxygenated blood, ha? Does not bring the oxygenated blood. It actually gives nutrients, ang portal vein, ha? Kung ang portal artery ay nagbibigay kung ang pulmonary artery mo ay nagbibigay ng deoxygenated blood sa lungs para i-oxygenate, ang portal vein naman ay hindi nagbibigay ng deoxygenated blood doon sa sa liver, kundi bagkus siya ay kumukuha ng nutrients. Nagbibigay ng nutrients papunta sa liver. Tandaan yan. Yan ang mga exemptions. Actually, sa lecture ko, marami pang exemptions yan. Bukas na yan, ha? So, ang portal vein, therefore, hindi makapasok-pasok na ng kanyang blood flow doon dahil nabara na nga ng cirrhotic mo na liver. So, ang nangyayari, maglalaki yung portal vein mo. So, magkakaroon ka ng portal venous pressure, doktora, increased. So, lalabas na naman yan. Pupunta yan sa peritoneal cavity, ha? Okay, so, oncotic, of course, lymphedema, di ba, alam niyo na yung kanina, vascular edema naman, kung may allergy, ganun. Hydrostatic edema, ito. Portal edema by portal vein occurring. Ascites only occurs when the posterior is constricted and conductive cirrhosis of the liver. So, ito na, finale na, kay magalas 12. Pag meron tayong pulmonary edema, halimbawa kanina, ito Doktora, Yani, ikaw nagpasimula sa lahat, sa'yo rin magtatapos. Sa mali mong pagmamahal kanina, Doktora, sa sobra-sobra mong pagmamahal, sabi ko, wag mo nang uulitin yan, ha? Wag mo nang uulitin. So, tingnan mo, sa sobra mong heartbreak, nagkaroon ka ng myocardial infarction, tapos sobrang kakakain, nag-pulmonary edema kaya ang left ventricle mo naman ay humina na. So nag-backflow. Yan, pag nag-backflow, di ba? Portal vein, di ba? Portal vein, di ba dito? Kay left ventricle man, doktora, tapos left atrium man. Nag-backflow, doktora, kay dahil sa maling pagmamahal, kabaliw mo ang pagmamahal na nasirang left atrium, pumulit dito, left atrium, tapos left atrium, dito naman ang pulmonary veins, di ba? So ang pulmonary veins ay nag-backflow, naglumaki na ito. So therefore, di po pumunta ang fluid, naglabasan. Yan, doktora, kaya pala, dok, pumasok na sa interstitium, tapos pumasok sa alveoli, dok, yung tubig. Yes, ayan, nagputi. Yan ang pulmonary edema. Huwag mo nang uulitin yan, ha, doktora, yan. Huwag mo nang uulitin. Okay, so sunod, doktora. Yan, batwing. Ito ang bagay sa boyfriend mo. Yung boyfriend mong syphilitic. Okay, yung masipilis, yukat. Si yukat yan. Yan, ibigay mo sa kanya yan. Diyan siya nababagay. Batwing ito. Ha? Batwing. Tamo, ha? Edema. Diyan siya bagay. Okay. Huwag mo magsayahin, doktora ka, doktora ka. He does not deserve your beautiful love. Okay. So, okay. Ito, yan. Pwede rin butterfly.
Butterfly. Pareho lang naman. Tapos ang ascites, ito man ang liver, doktora, o ang normal na liver, ganyan. Tapos pag cirrhotic, di ba, may mga nodules. Paano man ang portal vein mo, mababara yan, kay, di man makalabas, kay cirrhotic ka na. So ang labas, lalaki ang tiyan, di ba? So may cirrhosis siya. So ultra x-ray, sa ultra x-ray yan. Itong edema, Doc, ito yan, puti-kaputi, tubig na kasi. Yan, ito ang bowel loops mo yan, may air. Na-centralize na siya, Doc. Pagpunta na ng gitna, supposed to be narito yan, meron rin yan dito na air. Na gitna na siya, Doc, kaya may maraming tubig kasi dito. Na-push ang pawis mo nasa tubig. Ito mga tubig, ha? Okay, ha? Doc. So, ito naman, ang may nephrotic syndrome, Doc, subcutaneous tissue deposition, Doc, ha? Okay, pwede yan. Di ba? Extracellular edema, Doc, ha? Extracellular, ha? Kaya nagpunta na subcutaneous tissue. At alam mo, kahit ganyan yan, isipin nyo, hindi lang yan dyan, pwede magpunta ng lungs yan, yung tubig, ha? Pwede magpunta ng pericardium, ha? So, akala mo dyan lang? Hindi. Pwede magpunta sa pleural effusion ito, Doc. Pleural effusion, ha? Nagpunta. Pwede magpunta yung fluid niya sa pleura. Di ba sabi ko, pleura is a form of edema. Di ba? So, extracellular. So, pleural effusion yan, Doc. Tapos, ini-ultrasound mo, Doc, ang pasyente. Ayan, ito ang lungs niya. Delikado pala, Doc, ang pleural effusion. Ano, Doc? Kay kinukompress niya ang lungs. Pag kinompress, di ba naging atilik-tatik ng lung, kaya kinukompress mo. Mamamatay ang pasyente mo, kinukompress mo ang lungs. Ha? Ikaw ba naman, doktora, di ba sabi ko, Doktora Yani, huwag kang iibig ng muli, kaya baka mamaya magka-pleural effusion ka, tapos makukompress ang lungs mo. May delikado yan, kasi tingnan mo, ayan, ito, Doc, sa ultrasound ito, Doc, ito yung tubig. Ang tubig sa x-ray kasi ay puti, pero sa ultrasound, ang tubig ay itim. So, ang nangyari, Doc, kinompress na yung lungs mo. Ayan ang lungs mo. Yan, lungs na yan. So, normally kasi, kung sa ultrasound, actually, parang puti lang ang lungs. Parang puti. Sa x-ray, ang lungs, normally na lungs, may air ay itim. Pero sa ultrasound, normally, ang lungs ay parang whitish tuloy kasi dahil sa air. Okay. Ngayon, nakita na tuloy ang lungs kasi nga wala na siyang oxygen. Kay paano naman, kinompress man siya ng tubig. So, delikado, Doc. Kaya mamamatay ang pasyente mo, kaya kinukompress mo sa tubig. Ha? Okay. O kaya ikaw, sabi ko sa movie, ikaw yon dahil sa mali mong pagmamahal, mamamatay ka. Okay, so ganito, ha. So, ito naman, Doc. Wow, water bottle heart. Ito yun, Doc, parang butilya, di ba? Actually, ito yung heart mo na sa loob, nakukompress dahil sa tubig, sa pericardium. Ha? Yan. Kaya sa ultrasound, ito yun. Ito yung heart, ito, ano to? Ventricular septum, yan, interventricular septum. Ito ay ang ventricle mo, left ventricle. Ito, Doc, right ventricle. So, kinukompress ng tubig, ito yung pericardial effusion mo. So, therefore, Doc, alam ko na. Doc, fibrous pericardium ito. Yes, fibrous. Andyan ang parietal pericardium. Ito, narito yung visceral pericardium mo, di ba? Therefore, serous pericardium, fibrous pericardium. Kaya pala maputi dahil ano. So that's why. Therefore, ito ang pleural fluid mo, pericardial effusion. So, kinukompress na naman ang puso mo, Doc. Purbida ka, Doc, Doc, di ka pa magtatanda niyan, Dr. Yani, sa baliw na pagmamahal. So, i-compress mo yan. Ha? Kinukompress, Doc. Kinukompress. Delikado, Doc. Alam mo, ganito yon. Alam mo mangyari, Dr. Yani, sa ginawa mo, nagkaroon ka ng tubig, sample lang, ha? Movie lang ito, ha? Please naman. Movie lang ito, ha? Ano mangyayari? Example, doktora. Example lang. Ito ay ang iyong right atrium. Ito ang right ventricle mo. Ito ang left ventricle mo. Ito yung anterior portion ng patient. Anterior yung posterior, ha? Naka-cross section ka kasi, nag-ultrasound ka. Naka-cross ba? So, cross-cut yan, cross-section. So, ito ay ang left ventricle mo. Ito naman ang right ventricle mo. Ito yung right atrium. So, anong nangyari, doktora? Unang-una, dahil sa may tubig, anong nangyari? Ang internal, ito man, Doc, di ba? Internal jugular vein, ito ang neck. Final na ito, don't worry. Neck, minsan kung meron kang cardiac tamponad na pasyente, meaning symptomatic dahil sa large amount of pericardial fluid, pericardial effusion. So, ang nangyayari, neck ito, napansin mo, may patient kayo, napansin mo, malaki mayroon siyang neck vein engorgement, mayroon siyang internal jugular vein engorgement. Dahil sabi ko nga,
ang internal jugular vein is composed of the internal jugular saka subclavian vein will become your superior vena cava or your brachiocephalic vein, di ba? And then the right and then the left your brachiocephalic vein will become your superior vena cava, di ba, doktora? Di ba sabi ko nga. So, therefore, you mean to say, Doc, ang superior vena cava, Doc, ay hindi na makapasok-pasok. Kahit may tubig na dito, doktora, hindi na makapasok-pasok. Dahil may tubig na nakukompress. So, ang superior vena cava mo, hindi na makapasok. So, ang nangyayari, it will be manifested therefore as a distension of your internal jugular. Kasi, di ba, bago naging internal jugular veins, di ba, subclavian, ay kuan muna brachiocephalic tapos subclavian tapos superior vena cava. So therefore manifestation 'yon sa liig. Tapos nang magano ka doktora mag stethoscope ka, hindi mo na mapakinggan ang heartbeat, hindi mo na mapakinggan. Paano mo na mapapakinggan? Kaya may tubig man dito. So hindi transmit papunta sa stethoscope mo ang sound kasi nga dinadampen. Hindi mo na marinig ang heartbeat dahil nga dito sa fluid. Okay. Tapos, paano ka naman doktora tapos nang kapain mo yung kanyang pulse ba? Hindi mo na ma-feel yung pulse ng patient mo. Bakit, Doc? Paano ka naman makakapagbigay ng dugo doon sa peripheral circulation mo kung unang-una binabara itong mga ventricles mo dahil sa tubig, binabara niya kasi dahil nga kinokompress ka ng tubig. So kung kinokompress mo yung ventricles mo, paano ka makakapagbigay? Kung for example, doktora, ito yung heart, example, ito yung heart, di ba lapit na left ventricle, right atrium, left ventricle, left atrium, right atrium, right ventricle. Kung kinokompress siya ng tubig, di na compress yung ventricles mo. So paano ka naman therefore makakapagbigay ng tubig doon papalabas sa aorta mo para i-distribute doon sa mga bahagi ng katawan natin, let's say yung pulse natin, kaya nanggagaling man yan dyan. Paano ka naman makakapagbigay dito, doktora? Kung unang-una, nakukompress yan. So wala. Therefore, wala ka ma-feel. Anong tawag mo dyan, doktora? Sa ano yan? Beck's syndrome. Beck's syndrome is actually a cardiac tamponade. Ang cardiac tamponade kasi ay symptomatic na yon na pericardial effusion. A Beck's triad is actually a form of a cardiac tamponade cardiac tamponade consequent to pericardial effusion manifested as vein engorgement, internal jugular vein engorgement, tapos cannot be heard heart sound, and no pulse of the patient or faint pulse. So therefore, okay, ending na. Last, okay, Dr. Rayane, tingin ka. Dahil ikaw ang starring sa movie na to, Therefore, hindi talaga baliw na pagmamahal ang title ng movie mo. Pinalitan mo. Ginawa mong Becky. Para kang, dahil sa masyado mong mali mong pagmamahal, para kang Becky. Para kang Becky, di ba? Ang Becky, kung umibig, sobra-sobra. Di ba? Masyadong ibibigay lahat. Okay. Huwag ganyan, doktora, Magmahal ka ng tama, katamtaman. Kung meron kang kaibigan, dahil sa nangyari sa iyo, Doktora Yani, nangyari sa yung trauma, ngayon ay na-convert ka bilang ilang spiritual director ka na. Ayaw mong mangyari sa mga tulad mong babae ang nangyari sa iyo. So, ngayon, binigyan ka ng Diyos ng lakas para magbagong buhay, ay nagmadri ka. Doktora ka, nagmadri ka na. So, ayaw mo nang umibig. Pagkatapos ng medicine mo, nagpasya kang maging mungha na lamang. Mungha ba? Wow, great surrender. Altruistic love. Okay. Pero, Doktora Yani, cut. Movie lang yun, Cut lang yun, Okay, so, doctors, thank you very much to all, So, thank you, Dr. Cindy, in behalf of Dr. Cindy and Dr. Zoe,
and the rest of the Med 3. Thank you very much. Med 1, sorry, Med 1. Parang Med 3 na kayo kasi nakaintindi na kasi kayo kaagad. Nafe-feel ko na madali kayong matutunan. Kaya parang hindi na kayo Med 1, para kayong Med 3. Okay. So sige, Doktora. Doktora Cindy, coordinate with Ma'am for the time tomorrow. I hope it's still 10. Okay, manang 10 for tomorrow, Wednesday. Tuesday. We'll also have Wednesday, of course. Ha? Kasi masayang topic, di ba? Don't worry, Dr. Yan, hindi na ikaw ang starring bukas, iba naman, of course. Thank you very much, ha, Thank doctors. you, Doc.